Inihayag ng Municipal Health Office ng San Fabian na nagkaroon ng pagtaas ng kaso ng dengue sa kanilang bayan ngayong taon. Ayon sa kanilang datos, umabot na sa 119 ang naitalang kaso ng dengue mula Enero hanggang kasalukuyan, mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Ayon kay Dr. C. Quiros Jr., ang medical officer ng Municipal Health Office, nakapagtala sila ng 18 kaso noong Hunyo, 44 noong Hulyo at 10 pa lamang ngayong Agosto, kung saan ito ay mga buwan na may nararanasang mataas na tsansa ng ulan. Bagamat walang naitalang nasawi dahil sa dengue, mayroon umanong pasyenteng positibo sa dengue na namatay, ngunit ang sanhi ng kamatayan ay sakit sa puso. Sa kabilang banda, nanatiling walang kaso ng leptospirosis sa San Fabian, kahit pa isa ito sa mga bayang madalas bahain. Ipinaliwanag ni Dr. Quiros na mas naging maalam na ang mga residente sa pag-iwas sa leptospirosis, tulad ng hindi paglusong sa baha kung may sugat at pagsusuot ng bota. Marami pa rin naman ang nagpapakonsulta sa Municipal Health Office dahil sa mga sakit sa respiratory gaya ng ubo at sipon, lalo na ang mga bata na karaniwan tuwing tag-ulan. Samantala, patuloy naman ang kanilang pagbibigay ng gamot at pagpapalaganap na impormasyon tungkol sa pag-iwas sa mga sakit na maaaring makuha sa kasalukuyang panahon. Pinapayuhan naman ng publiko na agad magpakonsulta sa Municipal Health Office kung nakakaranas ng anumang sintomas ng mga sakit na laganap ngayon. Itong nakaraan na tag-ulan, starting noong June, July until August, when it comes to dengue, medyo dumami yung cases namin. Masabi na sa July, mas marami ang July kaysa June. Tapos compared to last year, mas marami rin ang konti ang case namin na yun. June is 18, tapos sa July 44, tapos as of August hanggang ngayon, no? From August 1 to August 12, meron na kaming 10. Meron kaming na ito lang 1 death, pero may other medical condition yung pasyente. Meron din siya heart disease siya. Parang hindi yung dengue ang cause of death niya. So, ito ang wala. Parang wala ka. Kami ay nagpapasalamat dahil wala kaming naitalang case ng leptospirosis. At siguro dahil aware din ang mga tao sa baha, kung alam nila na sila ay na-exposure sa baha, kumukuha sila ng mga gamot dito as prophylaxis. Binibigyan din namin sila. Kaya maganda yung aming resort ng leptospirosis sa nakaraan na pagbaha. Marami kaming stock ng doxycycline at saka open naman kahit na sino pumunta dito, kumuha ng gamot as prophylaxis ay ibinibigay din ko ng parang kahit ng mga nakaraang taon talagang wala pa yata kami nagtalang case ng leptospirosis. Seasonal naman kasi talaga yan. Pagka-tag-ulat na talaga itong mga respiratory, especially sa mga respiratory problems, yan ang mga most common lalo sa mga bata. At naman yan, na kukontrol naman natin at nagbibigay yung mga medicines nila dahil dito naman sa health center, may mga available din naman kami ng mga medicines para sa kanyang cases. Siyempre, halo-halo yan. Pagdating sa mga pediatric age, pediatric group, andyan na yung respiratory tract problems. Sa adult naman, andyan na yung mga non-communicable diseases, hypertension, diabetes, andyan din, meron din sila mga cases ng respiratory problems. At halo-halo na rin. Ever since, bago pa man nag-umpisa itong tag-ulan, talagang inimbesado namin ang educational campaign regarding sa mga sakit na pwede natin makuha pag tag-ulan, lalo na itong leptospirosis sa dengue. Kaya ginagawa din namin lahat ito sa RHU o ay mga dapat namin na bigyan information sa mga tao. Saka nakiki-coordinate kami sa barangay
sa mga barangay council, sa mga DSWs, at pinagtutulungan namin na talagang mag-control itong leptospirosis at saka dengue. No? At kung halimbawa may mga cases na yan ay nagtutulungan kami para linisin yung community kung saan yung may case, pinagtutulungan yan. At saka, siyempre, yan din ang ating mga tagging, no? Kaya listing na ginagawa. At kasama din natin ang NDA sa gano'n na procedure. Kaya, yan, medyo maganda rin ang ating palito sa na pang-control at saka pang-prevent dito sa dengue problem dito sa San Fabian. Saka siyempre, andyan din yung support ng LGO, andyan yung support ng ating mahal na mayor at vice mayor. So, ano yung mga kinakailangan na i-support natin ay talaga ibibigay din nila. Para sa programa nga Bombo Ani Ugto, Patrol numero 5, Bombo Libertad ko mas nagulat, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo!